Tumutulo ang tent ko. Meron dito. Meron sa ilalim. Chichi boy, natatakot na. Japan surplus kasi ito eh. Daming tulo. Oh no! Para sa episode na to, samahan niyo ako mag-motocamp sa Harvest Hills Family Farm sa Nasugbu, Batangas. Gamit ang ating Yamaha PG1 na si Gigi. Samahan niyo ako mag-setup ng tent, lumangoy sa ilog kasama si Chichi Boy, at magmuni-muni sa harap ng napakagandang tanawin ng Harvest Hills Family Farm, Nasugbu, Batangas. Let's go to Nasugbu, Batangas from Las Piñas City. Ito nga pala yung Facebook page ng Harvest Hills Family Farm. Kasama natin si Chichi Boy at sanay na siya talaga sa rides. Yung gamit kong bag dito ay Rhino Walk. Ay, pupo break. Kaya pala nagpupumiglas tayong no? Okay, censored muna ang pagpupupo. Pagkalagpas ng arko ng Nasugbu, around 30 minutes pa yung biyahe natin papunta ng Harvest Hills Family Farm. Medyo rough road yung daan, kaya sobrang sakto ng Yamaha PG1 sa off-road na papunta dito sa Harvest Hills. Nung unang punta ko dito, event ng PG1 Escape Southside nila Sir Eric. Kaya simula nun, lagi na akong bumabalik dito sa Harvest Hills kasi napakaganda ng tanawin. At saka parang lagi ka nag-retreat. May konting river crossing pala dito papunta kasi daanan siya ng tubig eh. Ito na yung paakyat sa mismong barangay ng Harvest Hills. Ito na yung pinakamatarik na madadaanan natin papasok. Pero kaya naman, so first gear lang. Tsaka ingat lang tayo sa mga kasalubong natin. Kasi medyo makitid yung daan dito. Yung papasok dito parang pupunta ka ng Encantadia eh. Sabi nga nila, kung gusto mong lumayo sa mga tao, dito, malapit ka sa mga engkanto. Pero sobrang scenic ng daan papunta dito. Parang mag-e-enjoy ka lagi sa kada ride mo papunta ng Harvest Hills. Yung boots natin dito medyo lumubog sa putikan kaya ayan, maputik na siya. Makikita mo agad yung signage ng Harvest Hills Family Farm. And yung gate niya malaki naman so makakapasok tayo agad. Papark lang ako. Ayan. Dito sinalubong na agad tayo ni Sir Eric and Miss Monica. Sila yung owners ng Harvest Hills. Wow! Ito na yung napili kong spot para mag-camping for 3 days. Dito na lang sa puno. Wow. Ang taas ng putik! Ang taas ng putik! Oo. Behave siya. Tara, set up na tayo ng tent. Baba muna natin lahat ng gamit natin. Inuna ko muna yung hammock kasi para pag napagod ako, pwede muna ako humiga magpahinga habang nag-aayos ng mga gamit. So, inuuna ko talaga muna yung cover sa ilalim ng tent para doon ilalagay lahat ng gamit. Tapos, iisa-isahin ko na yung poles hanggang matayo natin yung tent.
Ito nga pala yung tent na nabili ko sa Japan Surplus. Naastigan ako dyan kasi isa kulay, tapos meron siyang parang sala set sa labas. Parang hindi mo na kailangan talaga ng tarp. Tara, ilog muna tayo. Matapos mapawisan sa pag-ayos ng tent. Medyo matarik lang yung pababa dito sa ilog ng Harvest Hills. Nung pumunta ako, kakaulan lang kaya medyo muddy yung water. Ayan nga pala si Patch. Yung aso nila sa Harvest Hills na best friend na ni Chichi Boy. So, kaping-kapi na ako kaya gamitin na natin tong bagong bili na Stanley na French press. Yan. 600 ml siya. So, ang kinagandahan dyan sa Stanley na yan, dun mo na siya papakuluin, yung tubig. So, lalagay mo dun yung tubig, tapos after kumulo, saka mo na ilalagay yung ground beans. Then, may pang strain na siya. May strainer na siya sa loob. So, playtime muna si Patch tsaka si Chichi Boy. Naka-setup na rin yung tent natin. And kinoveran ko na si Gigi. Kasi medyo moist paggabi. Natulo ang tent ko. Meron dito. Meron sa ilalim. Chichi Boy, nakakakot na. Japan Surplus kasi ito eh. Daming tulo. Oh no! Check muna tayo ng email. Malakas pala yung signal dito ng dito, tsaka ng Smart. Sa Globe, medyo mahina. Tsaka may piso wifi din naman sa labas. So, safe na safe mag-work from home. Medyo nagutom na ako kaya dinner muna tayo. Ito na nga pala yung second night kasi 'di ba, umulan nga nung first night and bumaha yung tent ko. So, dito muna ako nagstay sa Kubo. Kasi baka umulan na naman at bumaha na naman ang aking tent. Hammock trips na lang muna tayo. So, luto tayo ng dinner. Ang favorite ko lang naman kainin pag camping ay tuna with egg and rice. Okay na ako dyan. Tapos, nood lang ng TV Patrol sa cellphone. Sa trentahin. Kailangan updated ka na sa current events eh. So, after kumain, may dala ko ditong matcha. Galing sa Pande Manila. Kasi parang hinahanap ng panlasa mo yung yung tamis after kumain. Ayoko naman na magkape. So, sakto lang tong matcha. Okay din, sarap din naman siya. Para sa mahilig sa matcha. Pero sa hindi, huwag nyo na itry. Tamang work muna bago matulog. So, uwi na tayo kinabukasan. Let's go! Around 9 AM, bumiyahin ako pa uwi para hindi ganun kainit. Ang ganda rin talaga ng biyahe pa uwi dito kasi ang scenic ng daan. Kasi refreshing talaga. Dumaan nga pala ako muna ng mushroom burger para bumili ng oyster mushrooms pasalubong sa bahay. So, biyahe na tayo ulit. Nasa Tagaytay ako nito and almost 1.5 hours pa pauwi na Las Piñas. Pagdating ng Las Piñas, kain muna tayo sa favorite kong kinakainan pag galing sa biyahe, ang Oras Pares. Ito lang yan sa village namin. Kung umabot kayo sa part na to, maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe sa channel natin, Bear Rides. Stay tuned sa mga susunod na video na gamit natin ang Yamaha PG1.